Hello, what's up mga kumari kong tigang o kumusta po kayo? Ngayong araw po ito mga kumari kong tigang, napaka-powerful na pampaswerte ang ating ibibida at ipeplex sa inyo. Kung kayo po mga kumari kong tigang ay nag-iisip pa ng mga bagong mga pampaswerte na magagamit po ninyo, halimbawa sa inyo pong pagnegosyo, dyan, sa inyo pong mga tahanan, kung halimbawa kayo po ako patuloy pa rin na pinupugigi ng mga sinasabing mga negativities at kayo naghahanap pa nga po ng mga bagong yun na nga, i-incorporate dyan sa bahay po ninyo para kayo naman po ipasukan na daluyan na hamak kumari kong tigang ng mailap na mga kaswertehan na yan. Ano yan? Pero bago yun hamak kumari kong tigang, mamaya pa po yun kasi ngayon po meron po muna tayong sasagutin na katanungan tungkol po sa isa din pong pampaswerte naman po na pwede nyo pong makuha kapag ka ito po ay naatikha po ninyo. Ano yan? Ito po yung tinatawag na pera ng patay. Pera ng patay. Ako kayo po baga, hamak kumari kong tigang, may mga kamag-anak ng namatay. Tapos kayo po ba'y nakakuha na ng pera na galing sa kanya o yung nanggaling po sa patay mismo? Ang tanong kasi sa atin, hamak kumari kong tigang, yung sa dating follower ay ganito. Paano ba daw po ang tamang pagkuha nito nung pera ng patay na yan para talagang siya po yung maging epektibong-epektibo? Naku, ano ba itong buruhang to? Toy, bakit ba nakampas mo ako ng buntot mo? Kasi ito, yung isang ano, nasa tabi ko, si Ligaya Alicia Buo, tiyan nyo, ayan o, nakikimarites dito, nakikinig sa usapan. Kasi ako po yung ngayon, hamak kumari ko tayo, ayan dito naman po dito sa labas. Nasa likod kasi tayo ng backyard kasi napakainit sa loob. Naku, bakit bang init ngayon, hamak kumari kong tiga? Ano bang oras na? Alas 4 na, hamak kumari kong tiga, pero ang init-init pa rin. Kaya nga tayo dito nga itong bablog para medyo mahangin-hangin ba kasi may maraming mga puno-puno. Ito naman pong mga, naku, tinan nyo naman itong mga alaga ako dito, mga marites, Tinan nyo, ito, kinakalkal tong ribbon ko dito, Si Putot. Ayan. Hoy, ano ba? Gutom ka na naman ba? Ha, be? Naku, ang cute-cute naman talaga. Ito si Putot. Yan po, hamak kumari ko si Putot, ang anak ni Ligaya Alicia Bu. Pero talaga naman napaka-sweet nito, Naku to. Diyan ka muna, daya. Diyan ka lang, huwag kang bababa, diyan ka lang, ha? Gusto ba ng dates? Ako kasi meron ditong pinapapak na dates. Ito po, yung, pasalubong ni Derek. Ito, dala ni Derek. Galing po kasi itong Jeddah, Saudi. Ito, pasalubong sa akin, dates. Ako, ang init talaga, hamak kumari kong tigang. So, yun na nga po, hamak kumari kong tigang. Pag-uusapan po muna natin kung paano ba talaga ang tamang pagkuha o pag-atikha ng sinasabing pampaswerte na yan na pera ng patay. Meron palang tamang pagkuha niyan. Opo, hamak kumari kong tigang, hindi basta-basta kinukuha yan. At baka kayo po'y magkamali. Parang mawawalan din po ng bisaya na hamak kumari kong tigang pagka nagkaganon. So, paano ba talaga? Ganito po, hamak kumari kong tigang. Pero nilinawan po natin, hamak kumari kong tigang. Ito naman pong pampaswerte ito ay para lamang naman po doon sa naniniwala lang po dito. Baka naman po kayo, hamak kumari kong tigang, hindi naman po naniniwala sa mga ganitong mga pampaswerte nang nanggagaling nga po sa patay. Marami po kasi yan. Yung mga sinasabing pampaswerte na galing po sa patay. Actually, meron akong alam na 4. Isa po dyan, hamak kumari kong tigang, yang pera ng patay na yan. Isa pa po dyan yung big kiss na tinatawag na, yung big kiss na lubid naman po na pinagbigtihan ng patay. Isa rin po yun. Tapos isa pa po yung pako ng kabaong ng patay. Isa pa po yun. Tapos yung isa, ano pa ba yung isa? Yung isang pampaswerte na yung panyo. Pinagamit pa ng panyo. Panyo na itinali sa ulo ng patay. Hindi pala yun, opo. At yan, mamaya i-discuss natin yan isa-isa pagka may time pa tayo. Pero ito muna ang pag-uusapan nga natin, sinasabi nga pong tamang paraan po ng pagkuha ng pera ng patay na yan para talaga siya po yung maging epektibong-epektibo. Paano ba? So, ganito nga po. Ang pera ng patay na yan, hamak kumari ko guys, talagang pinaniniwala ng ating matatandang mga ninuno na talagang napakaswerte niyan. Kapag kayo po gagamitin natin na pampaswerte, halimbawa kayo po yung mga negosyo, kayo po yung mga nagbebenta, may mga businesses kayo, yan po ilalagay nyo lamang po sa mga lalagyan nyo po ng benta nyo, sa mga kahapon nyo, cash registers, o kahit po sa mga wallet lang po ninyo. At kayo nako, talagang makaka-imbibe na ng positive energy sa pagbebenta para kayo talaga dumugin ng mas marami mga kliyente nyo, mga parokyano, mga customers nyo na bibili sa inyo at talagang papaldo kayo, hamak kumari kong tigang. Talaga ba? Opo, hamak kumari kong tigang init. Tinan nyo naman, project-ready, nakakaupo. Project-ready, mag-ilan nakaupo dito. Tinan nyo naman. Tinan nyo, nakikinig ang bruha, Nakikinig.
So, yan na natin sila dyan. O, yun. So, paano nga ba pagkuha niyan? Ganito po. Di ba ang patay po ay usually ay binuburol po yan ng mga 3-4 na araw. Pinakamahaba na po ang 1 linggo. Kasi hindi man pwedeng iburol yan ng napakatagal dyan. Yung mga ngamoy na yan, hama kumalit ng tiga. Huy! Yun, tumalo na isa. So, usually lang po yan ay mga inaabot lang ng 4 na araw. So, yung pong pera ng patay na yan, dapat po niyong makuha yan kapag bago ilibing po ang patay. Anong oras? May oras po hama kumari kong tigang. Mas maganda po kapag makukuha niyo po yan ng kinagabihan ng last na lamay. Yung last na lamay. Bakit last na lamay? Siyempre, kinabukasan ililibing na. Kailangan makuha niyo na po yun nang walang nakakaalam. Dapat po ay walang nakakakita at nakakaalam. Pero yung iba po kasi ganitong ginagawa. Kapag hindi siyempre nakukuha nila yan, kinabukasan pa lang po nakukuha yan. Bawa, ililibing na sa mismong sementeryo na kinukuha yan eh. At ang kumukuha po niyan, yung mga, yung ano tawag doon, yung mga nag-aayos sa mga punerarya. Sila yung mga facilitator nila. Ayan, tumalo na rin isa. So, lapitan natin yung camera. Pinahihirapan. Ang kukuha po niyan, kapag kayo po kinuha po sa sementeryo, yung pong mga staff nung pong punerarya, halimbawa, St. Peter, sila pong bugbubukas ng kabaong niyan. Siyempre, aalalayan kayo niyan. Siyempre, namigat yung takip niyan. O kaya yung mga, halimbawa, kung mayroong mga nag-assist sa inyo, mga taga-barangay o yung mga taga-sementeryo, sila pong magbubukas niyan. Tapos, lahat ng kailangan tanggalin doon sa loob o lahat ng kailangan ilagay sa loob o kailangan gupitin, tanggalin, tinatanggal po yan, ginugupit yan. Mga ribbon, yung mga rosaryo, yung mga kwintas, ganun. Pinuputol daw po kasi yan. Kasi bawal po kasi na ililibing ang patay na mayroong mga nakatali sa kanila. Bawa kwintas o rosaryo, hawak niya, buo po. Kailangan po yung gupitin, putulin. Kasi yun daw po parang magiging hold dyan eh. Para maging, kumbaga, magiging tali pa o parang magiging ano yan eh. Yung parang, ano sabi ng matatanda? Na yan ay magiging parang lubid na tali o tanikala na doon sa maiiwan na mapamilya. At baka yan po yung maging dahilan pa na, yun nga, sunod-sunod na pagkasawi ng yung buong angkan, iisa-isahin sila. Ganun. O parang sunod-sunod daw po ay mamamatay pa ulit. Ganun. Opo, hama kumari kong tigang. Ganun po yun. Kailangan putulin po yun. So, ganun po, po ganyan na binubuksan ng kabaong nan yung patay. Doon na po kinukuha yan, yung pera ng patay na yan. Tapos yung po kinukuha nga po ng staff. Staff po ng mga St. Peter, ganyan, yung mga punerarya. Tapos yan po kailangan kunin at iabot doon sa tao na tatanggap nun. Tapos, kailangan po yung kasi halimbawa, binigay sa inyo, sa kamag-anak, sa mga kaanak ng patay. Meron pong pera dito. Sino po ba kukuha nito? Kinukuha talaga yan. Hindi yan pinapabaon doon. Pero yan po kasi, yung pera ng patay na yan, ibinibigay yan kapag unang araw ng lamay. Pagka unang pinasok yung patay na yan sa kabaong, doon pa po yan inilalagay mismo sa kamay. Minsan sa punerarya pa lang nilalagay na yan pag may nagbigay na. Pero kapag halimbawa yung unang nagbigay ng abuloy na pera, yun po pinalalagay po sa kamay yan, pinahawak sa kamay. Tapos, yun nga, at the end of the lamay, yung pong burol, doon naman po siya kinukuha. At mas maganda nga yung kinukuha sa gabi, dapat po walang nakakita. Walang nakakita sa inyo. Parang nanakawin nyo. Ayaw, di ba? Opo. Para kumbaga ang bertud lang nun ay sa inyo lang talaga at kayo lang ang nakakaalam. Kasi pag halimbawa maraming nakakaalam, katulad yan, yun nga kinuha nga sa mismong libing ng patay. Di kukunin na, iaabot sa inyo. Di alam ng tao, nasa iyo pala yan, nasa kanya pala yung pera ni tita o ni Chang o ni Chong o ni Lola. Kinuha pala niya, kaya pala siya sinuwerte. So pagka gano'n, maaaring mas usog kayo. Sabi niyo, kaya lang masinuwerte yan. Gawa nga ng pera ni Lola, nasa kanya pala. O dapat sa akin yun. O di ko kontahin kayo. Kung makukonta kasi kayo, mauusog kayo. So dapat talaga, walang nakakaalam. So yun po ang pinaka-the best na oras ng pagkuha niyan. Kapag ka yung huling lamay na halimbawa, siyempre, mag-antay-antay kayo. Magbibigil kayo, maglamay kayo. Tapos tingnan nyo kung sino mga natitira. Siyempre, may matutulog at may maiiwan at maiiwan dyan. Kayo dapat ang maiwan. Tapos kapag kayo na medyo sa tingin nyo wala nang nakatingin, di kunyari kayo mag-senti-senti doon sa sa kabaong na ganyan, sinip-sinip kayo niya, tapos kausapin niya, kaya kayo
dadrama-drama doon. Sabi niyo, Lola, ganyan-ganyan kayo. Tapos, Lola, magpapaalam kasi kayo sa patay kasi sabihin sa kanya na, Lola, pwede ko po ba kunin yung pera niyo kasi gagamitin ko po sa pagnegosyo, ganon. Kakausapin niyo para talagang ibigay din sa inyo. Tapos, kung makakaya niyo buksan yung kabaong, buksan niyo, magaan lang naman yung takip noon. Kaya lang po, ingat kayo kumare kuntigang kasi meron alam na story ang ganyan. May kumuha niyan kumare kuntigang. Alam nyo yung takip ng kabaong nagbarog. Sino ba yun? Hoy! Nako, ito mga impactor to. Ito naman, nagtataihan naman doon sa likod. Kaya pa nangangamoy ito, ang baho eh. Ay! Lumayas kayo dyan, Ang ingay naman ng mga aso dito eh. Nag-visit kayo. Dito nakasunod sa labas eh. Ang ingay eh. So yun po kumare kuntigang, ganun po ang tamang paraan. Kunin niyo po yan ng gabi pa lamang po ng lamay bago ilibing siya kinabukasan. Kunin niyo na yung pera ng patay na yun at itago nyo. Ibalot nyo po sa telang kulay puti o kahit panyo, tapos itago nyo sa bulsa po nyo o sa bag po ninyo o sa mga wallet po nyo. Tapos, pwede nyo po siyang ilagay sa mga tindahan po ninyo, sa mga business po ninyo. Bawa, kayo po yung nag-online selling naman. Sa wallet nyo lang po o pitaka nyo, yun yung itatago o sa mga bag po ninyo. Tapos, yun na nga, huwag nyo ipakikita sa iba, huwag nyo ipapaalam. Pero halimbawa, yan po binigay naman po sa isa mismong sementeryo, kinuha ng staff ng mga St. Peter, itabot sa inyo. Itago nyo na, huwag nyo nang pahahawak sa iba, huwag nyo hahatiin, hindi pwede papapaltan, sabihin nyo, hati naman tayo, ganyan. Hati tayo sa pera, papaltan natin. Huwag natin, halimbawa, 500, gagawin 200. Pagkahati-hatian nyo, hindi pwede yung ganon. Opo. At ingat po kayo kumare kuntigang sa pagkuha nga niya kasi baka nga pag binuksan nyo kabaong magbaro mabasag pa yung salamin, hindi kayo pa masisisi. Sabihin, nako bakit pinag-aatikan pa yung pera ng patay na yan. Sabihin, naniniwala ko sa mga ganyan-ganyan mga sabi-sabihin, mga pamahiin ng mga matatanda, hindi matotoo yan. Totoo po yan kumare kuntigang. Kung kayo po talagang maniniwala, kasi talagang napakaswerte po yan kapag nakuha niyo yung pera ng patay na yan. Yun nga, pero ingat lang po kayo kasi sabi nga sa inyo, meron pong insidente niyan na ninakaw yung pera ng patay, binuksan yung kabaong, nagbarok yung takip, nabasag yung salamin. Ayaw, di ma! Opo, kumare kuntigang. So yun po kumare kuntigang ang tamang paraan ng pagkuha ng pera ng patay. Tapos ito nga kumare kuntigang kasi ito may flex lang po tayo ito isa pang napaka-powerful din pong pang paswerte. Kung kayo nga po nag-iisip pa at naghahanap pa ng mga bagong mga lucky charm na magagamit po ninyo, yan, kung halimbawa kayo po may mga negosyo rin kumare kuntigang o halimbawa kayo po may online selling, nagbebenta kayo online. Ito po, alam niyo po ba yung bertud na tinatawag na kulandra o yung tagupaypay? Nakita na ba kayo na kumare kuntigang, nako, napakaswerte niyan sa pagbibusiness, pagbebenta at pagtitinda. Ito po, perfect sa inyo. Kasi meron tayong mga bagong dumating ngayon na ang gaganda ng cut na napakalalaki. Ito, tingnan nyo. Ayan ang ating kulandra o ang ating tagupaypay. Ayan. Paano ba gamitin yan? Nako, napakasimple lang naman po. Kayo po'y magsasabit lamang po nito sa mga tindahan po ninyo, sa mga shop po ninyo, sa mga business po ninyo. Meron kayong mga negosyo. Yan, kuha lang po kayo ng kapirasong ribbon na pula. Nasaan yung ribbon pula? Naku, nalaglag ng pusa. Ito. Ribbon na pula, tatalian nyo lamang po yan kumare kuntigang ng ribbon na pula. Yan, yung ating kulandra. Ito po yun yung kulandra kumare kuntigang. Yung ating tagupaypay. Iba naman po yung sinatawag ng pong kaway-kaway. Yun ang pong halamang kaway-kaway naman po. Yun po yung ang isa pang tawag doon yung anong tawag doon? Yung halaman na yung 5 fingers o yung kamay di amo ba yun? Kamay di amo? Yun. Iba naman po yun. Yung maliliit lang po yun. Ito po yung talagang mga puno talaga to ng tagupaypay na napakalaki. Ito po yung talagang malaking mga puno ng tagupaypay o tinatawag pong kulandra din kumare kuntigang. Yan, ganyan lang po. Ito po itatalian nyo lamang po ng kapirasong ribbon na pula. Tapos ito, ganyan na po siya. Tapos sa natin ito ilalagay. Ito po isasabit lamang po natin kumare kuntigang sa ating mga tindahan. Bawa kayo po naman ay nasa bahay lang, nag-online selling nga kayo, nagbenta kayo online. Sa main door nyo po ito ilalagay. Parang yung ating mga yung mga horseshoe, ganun din po. Doon lamang po natin siya isasabit sa tabi niya. Sa tabi ng horseshoe natin, ito pong ating mga tagupaypay. Ganyan po, tatalian nyo po ng kapirasong ribbon na pula para ma-activate yung power niya. Kasi yun nga, sinabi ko sa inyo, di ba? Yung mga ganitong pampaswerte na
nilalagyan natin ng mga ribbon na pula, envelope na pula, telang pula, binabalot natin sa ganyan, pula, nas nagiging activated po ang power nila. So ito po hamak marik tugang, ito po tugang, tigang. Ito po ngayon hamak marik tigang ay available po ngayon at ito po ay ating pinalilimusan. So ang gaganda po ng mga dumating ngayon na bagong tagupaypay hamak marik tigang. Talaga kasi ito po ay mga press na talagang bagong dating pa galing po Sorsogon sa ating mga kaibigan antingero, sa mga hunter natin. Kaya ito yung pinadala po sa atin para i-flex natin sa inyo at ito nga ay off for sale ngayon. Sa ibig po na makakuha po nito, mag-PM kayo sa akin, hamak marik. Napakamura lang naman po nito. At ito po yung talagang napakaswerte. Pinaniniwalaan talaga itong ating matatandang mga inuno na napakainam na pampaswerte sa pagbebenta nga. Kasi yung nga, from the word except na yung tawag sa kanya na tagupaypay o yung kaway-kaway, kumbaga ito po'y pantawag, panghalina, pangakit, pangkaway ng mga tao para bumili po sa mga tindahan po ninyo. Kakawayan nila, tatawagin nila yung mga parokyano nyo at mga kliyente para bumili po sa inyo. So ito po, kung gusto nyo po makahapit-hapit ito ang ganda ng mga sizes natin, lalaki hamak marik tigang. Meron po tayo ngayon available po na 10 piraso nito. So ganyan po ang makukuha po nyo ang lalaki. Tignan nyo, ang ganda Ang ganda. Tatalian nyo lang po ng kapirasong ribbon na pula tapos ilalagay nyo po sa mga tindahan po ninyo o kahit sa bahay lang po ninyo hamak marik tigang, tatawag na po ito ng mga positive energy lalong-lalo na po sa usapin ng kaperahan. Talaga ba? Kaya subukan nyo po ito, hindi nyo subukan nyo para malaman nyo po kung ano po ang maaaring maidulot nitong kaswertehan sa mga buhay ninyo. O di ba ga? So yun po hamak marik tigang at abangan nyo pa rin po yung mga ipopost pa natin dito mga bagong videos sa hamak marik tigang at marami po tayong mga ipeplex ng mga bagong mutya at hiyas sa yung mga pampaswerte na kapapadala lang po sa atin ng ating mga hunters na antingero. At abangan niyo po yan sa mga susunod natin na mga videos. Marami pa pong mga darating na mga bago nating mga pampaswerte. Hamak marik tigang. Basta i-share nyo pa rin po itong ating videos dito. Paki-like na rin po. Tapos paki-share nyo po yung mga videos natin para mas marami po ang makaalam nito. Para mas marami tayo makamaritisan dito, hamak marik tigang. Di ba ga? So yun po hamak marik tigang. Sana po may naputunan kayo mga bagong idea at kaalaman sa pag-akit na naman ng mga bagong kaswertihan. And with that, mga kumarik tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumarik tigang. Nako, ano ba yan? Init.